biglang sumiklab ang matinding kaguluhan, kasabay ng walang tigil na putukan mula sa iba't ibang direksyon. Isang sarhento ang sumisigaw sa isang batang sundalo upang ituro ang isang mahalagang aral. Ngunit sa mismong sandaling sabihin ng sundalo na nauunawaan na niya, isang rocket ang biglang tumama sa kanyang kinaroroonan. Naputol ang kanyang binti dahil sa lakas ng pagsabog, at sa kabila ng pagsisikap ng lahat na mailigtas siya, binawian din siya ng buhay matapos mawalan ng napakaraming dugo. 13 taon ang lumipas, at lumipat ang kwento sa Afghanistan, kung saan humigit kumulang 68,000 sundalo ang nakatalaga. Dumating sa kampo militar ang isang pangkat ng mga kawal at mainit silang sinalubong. Nakipag-usap si Major Mullins kay Chris Merimete at kinumusta ang kanyang asawa at ang kanilang isisilang na anak. Ibinahagi ni Chris na 8 buwang buntis na ang kanyang asawa. Ipinaalala ng Major na malamang ay hindi niya masasaksihan ang pagsilang ng kanyang anak dahil sa kanyang pagkakatalaga sa misyon. Napunta ang kanilang usapan sa posibilidad na maging pinuno ng isang squad si Chris. Bagamat binati siya ng Major, iginiit ni Chris na mas karapat-dapat si Corporal Kettner sa tungkulin kahit pareho lamang ang kanilang ranggo. Ipinaliwanag din niyang 4 na taon na siyang naglilingkod at balak na lamang tapusin ang kanyang kontrata sa halip na manatili sa hukbo. Sinabi ng Major na may panahon pa siyang pag-isipan ang desisyon, at inamin ni Chris na hindi pa niya ito napag-uusapan kasama ang kanyang asawa. Kinabukasan, bago sila umalis, ipinakilala ng Major ang bagong kasapi ng kanilang pangkat, isang sundalong Afghan na nagngangalang Private Faisal. Agad namang nakaramdam ng pag-aalinlangan si Kettner sa pagtitiwala rito. Tahimik niyang tinanong si Chris kung kampante ba talaga siyang bigyan ng armas si Faisal. Bilang biro, tinanong ni Chris si Faisal kung isa ba siyang teroristang nagbabalak silang patayin. Kalmadong sumagot si Faisal na wala siyang anumang balak na saktan ang sinuman sa kanilang pangkat, dahilan upang tuluyang mawala ang tensyon sa kanilang pag-uusap. Sa kalaunan, narating ng pangkat ang mapanganib na Red Route, isang lugar na kilalang pinamumugaran ng mga mandirigmang Taliban. Habang masayang nag-uusap at nagbibiroan ang mga sundalo sa loob ng kanilang mga sasakyan, bigla nilang nasalubong ang isang lalaking nakasuot ng unipormeng militar na sumasenyas upang sila ay huminto. Bumaba si Chris upang alamin ang sitwasyon at tiyakin ang pagkakakilanlan ng lalaki. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Fox, isang kasapi ng pangkat ng Navy SEAL. Habang sumasakay sa truck sina Fox, 2 pang SEAL, isang sundalong nakasuot ng uniforme, at isang batang babae, taos-pusong nagpasalamat si Fox kay Chris sa pagliligtas sa kanilang mga buhay. Nagpatuloy ang convoy sa paglalakbay sa lambak, ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Walang anumang babala, biglang naglunsad ng mabangis na pananambang ang mga mandirigmang Taliban mula sa kabundukan. Umulan ng mga bala at rocket-propelled grenade mula sa bawat direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, natigilan si Soto sa matinding takot at hindi man lamang nakasunod sa mga utos ni Chris. Napansin ni Lee na may ilang mandirigmang Taliban na papalapit sa kinaroroonan ni Soto. Walang pag-aatubili siyang sumugod upang iligtas ang kanyang kasamahan. Tinamaan siya ng bala habang ginagawa iyon, ngunit kahit malubha na ang kanyang sugat, hindi siya tumigil sa pakikipaglaban hanggat hindi natitiyak ang kaligtasan ni Soto. Sa kabila ng kanilang mga pinsala, nagawa pa ring makalusot ng mga nakaligtas sa pananambang at ipinagpatuloy ang kanilang misyon ng naglalakad. Pagsapit ng gabi, huminto ang pagod na pangkat upang magpahinga. Kinabukasan, muli nilang ipinagpatuloy ang paglalakad. Hindi pa man sila nakalalayo ay biglang sumiklab ang putukan sa kanilang paligid, dahilan upang mabilis silang sumilong sa mga taniman. Habang pinag-uusapan nila ang susunod na hakbang, iminungkahi ni Fox na silang dalawa ni Chris ang palihim na lalapit sa kinaroroonan ng kalaban habang ang natitirang pangkat ay magbibigay ng suporta mula sa likuran. Mapanganib ang plano, ngunit iyon ang kanilang pinakamainam na pagkakataon upang mapatay ang mga sniper. Palihim na umikot si Chris sa likuran ng pwesto ng kalaban at nabigla ang isa sa mga mandirigmang Taliban. Nauwi sa isang mabangis na mano-manong bakbakan ang sagupaan nina Chris at ng sniper. Muntik nang manig ang kalaban, ngunit nakakuha si Chris ng isang malaking bato at paulit-ulit itong ipinukpok sa kanyang kalaban hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay at hindi na muling kumilos. Sa tulong ni Fox, tuluyan nilang nalipol ang pangkat ng mga sniper at ligtas na nakabalik sa kanilang mga kasamahan. Habang nagpapahinga sandali ang pangkat,
Napatitig si Chris sa malayo, malinaw na nababagabag sa nangyari. Napansin ito ni Fox at nilapitan siya. Sinabi niyang huwag hayaang lumunin ng pagpatay ang kanyang isipan. Nagtanong si Chris kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Fox na sa digmaan ay iisa lamang ang katotohanan, ikaw ang mabubuhay o ang iyong kalaban. Dahil sa mga salitang iyon, muling tumatag ang loob ni Chris at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Habang lalo silang sumusulong, binalaan ni Fox ang lahat na manatiling mapagmatsyag. Ipinaliwanag niyang sa tuwing makakakita sila ng mga taniman ng opium poppy, malamang ay may mga mandirigmang Taliban na nagkukubli sa paligid. Ilang minuto lamang ang lumipas ay biglang lumitaw ang isang sasakyan, na nagpapatunay sa kanyang hinala. Muli na namang sumiklab ang matinding bakbakan habang nagliliparan ang mga bala mula sa bawat direksyon. Sa gitna ng labanan, 2 beses na tinamaan si Fox at napaluhod sa matinding pinsala. Bagamat nagtagumpay ang pangkat na mapatay ang mga umatake, kritikal na ang kalagayan ni Fox. Batid na wala na siyang gaanong oras, sinabi ni Fox kay Chris na ang pinakamahalagang tungkulin nila ngayon ay may hatid ng ligtas sa lungsod ang batang babaeng si Anush. Habang papalapit sila sa lungsod, iniutos ni Chris sa lahat na maging higit na mapagmatsyag. Maingat nilang siniyasat ang bawat gusali, pintuan, at bintana upang matiyak na walang nakaambang panganib. Napansin ni Danny na may isang taong palihim na kinukunan sila ng video. Makalipas ang ilang sandali, lumabas mula sa isang kalapit na gusali ang ilang armadong kalalakihan. Matapos ang isang maigting na pag-uusap, pumayag ang mga lalaki at inanyayahan ang pangkat na pumasok sa loob. Gayunpaman, habang nakikipag-usap sa kanila, paulit-ulit pa ring pinaaalalahanan ni Chris ang kanyang mga kasamahan na manatiling mapagmatsyag at agad iulat ang anumang kaina-hinalang kilos sa labas. Tahimik na sinabi ni Kettner kay Chris na hindi niya nagugustuhan ang labis na katahimikan sa paligid. Sumagot si Chris ng isang babalang matagal na niyang kinagawian, ito ang katahimikan bago sumiklab ang unos. Ilang segundo lamang ang lumipas, pinalibutan ng mga mandirigmang Taliban ang buong lugar, kaya't agad na naghanda ang pangkat upang ipagtanggol si Anush. Sumiklab ang isang napakatinding bakbakan habang walang humpay na nagpapalitan ng putok ang magkabilang panig. Nang tila nagsisimula ng manig ang mga Marine, biglang dumating ang isa pang sasakyan ng kalaban at nagpaputok ng rocket-propelled grenade patungo sa gusali. Dahil sa napakalakas na pagsabog, nagliyab ang buong bahay at halos lahat ay natamba sa lakas ng dagok. Halos hindi na makatayo ang mga sundalo habang walang magawa nilang pinapanood ang pagdukot ng Taliban kay Anush. Walang magawa ang pangkat kundi panoorin ang paglayo ng mga Taliban habang tinatangay si Anush. Sa kabila ng kanilang matinding pagkapagod at mga sugat na tinamo, tumanggi si Chris na sumuko. Inutusan niya ang lahat na muling tumayo sapagkat hindi pa nagtatapos ang kanilang misyon. Pagdating nila sa isang mataas na lugar, pansamantala silang nagpahinga. Tahimik silang lumapit sa kampo ng kalaban, kung saan nagtitipon ang mga mandirigmang Taliban para sa kanilang panalangin. Sa loob ng kampo, natagpuan nilang nakagapos at bihag si Anush. Iniutos ni Chris sa lahat na manatiling mababa ang galaw at huwag gumamit ng kanilang mga armas hanggat maaari. Maingat silang gumapang at palihim na naghanap kay Anush nang hindi napapansin ng mga bantay. Ngunit bago pa man nila tuluyang mailigtas si Anush, natuklasan sila ng mga Taliban. Agad na sumiklab ang putukan sa buong kampo at nauwi ang operasyon sa isa na namang mabangis na bakbakan. Humiyaw si Anush upang humingi ng saklolo, dahilan upang matukoy ni Chris ang kanyang kinaroroonan. Walang pag-aatubiling sumugod sina Chris, Danny, at ang iba pa nilang kasamahan upang iligtas siya. Habang papatakas sila, naipit sina Kettner at Faisal sa matinding putukan ng kalaban at napagtanto nilang hindi na sila makalulusot. Bahagyang nakatakas sina Chris, Danny, at Anush mula sa kampo. Matapos makipaglaban sa sunod-sunod na bug zone ng putok ng kalaban, nagawa nilang maaga ang isang sasakyan at mabilis na tumakas patungo sa ligtas na lugar. Samantala, sa loob ng kampo, tinamaan ng bala si Kettner habang isinasagawa ang kanilang huling paninindigan. Agad na ginamo ni Faisal ang kanyang sugat, at sa kauna-unahang pagkakataon ay isinantabi ng dalawa ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Magkatabing lumaban ang dalawa hanggang sa pinakahuling sandali, batid nilang maaaring hindi na sila makaligtas. Nagtatapos ang pelikula sa pagbabalik ng mga nakaligtas na sundalo sa kanilang kampo.
Muling binalikan ni Chris ang mga tanong na bumungad sa simula ng pelikula, bakit napakahigpit ng kanilang pagsasanay, bakit sila lumalaban, at bakit handa nilang isakripisyo ang kanilang mga buhay. Sa huli, napagtanto niyang napakasimple lamang ng kasagutan. Pinili nilang maglingkod para sa kanilang bayan, tumayong kasama ng kanilang mga kapwa sundalo, at mag-iwan ng makabuluhang ambag sa mundo. Sa huling sandali, buong pagmamalaking ipinahayag ni Chris na sila ay, at magpakailanman ay mananatiling, mga Jarhead. Ang ipinakita ng pelikulang Jarhead 2 ay hindi lamang tungkol sa matitinding bakbakan o walang humpay na putukan. Mas malinaw nitong ipinapakita ang tunay na kahulugan ng katapangan, pagtitiwala, at sakripisyo sa gitna ng digmaan. Sa kabila ng panganib at pagkawala ng kanilang mga kasamahan, hindi iniwan ng pangkat si Anush dahil naniniwala silang ang pagliligtas sa isang inosenteng buhay ay higit pa sa simpleng pagsunod sa utos. Ipinapaalala rin ng pelikula na sa bawat sundalong lumalaban ay may mabigat na pain ng emosyonal na kanilang dinadala. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pagkapanalo sa labanan, kundi sa katapangang ipaglaban ang tama at protektahan ang mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili.